Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2281 Wanzan Bloodline. Bukod dito, may kutob si Yezuan na marahil, kapag narating na nila ang Kunlun Realm, maaari silang magkaroon ng mga hindi inaasahang benepisyo at makatuklas ng bagong bloodline na antas ng Diyos. Parang hindi naman imposible. Sa makatuwid, sa wakas ay naghanda si Yezuan na gamitin ang Bloodline Fusion Stone. System, gusto kong gamitin ang Bloodline Fusion Stone para pagsamahin ang Demigod level na Sword God Bloodline at War God Bloodline. Ding, ang host ay nagsasama ng dugo, ang mga kondisyon ay natutugunan, ang pagsasanib ay nagsisimula. Ding, sa panahon ng Bloodline Fusion, may nakitang halaga ng paniniwala na magagamit para sa espesyal na pagpapahusay. Nagdaragdag ba ang host ng mga mananampalataya sa proseso ng pagsasanib? Dahil si Yezuan ay may kaugnayan sa Lingbo City, ang halaga ng pananampalataya ay tumataas anumang oras. Ngunit ngayon, ang pagtaas ay unti-unting bumababa. Talagang hindi alam ni Yezuan, ano ang silbi ng paggamit ng kaunting halaga ng pananampalataya upang maisama ngayon. Fusion. Gayunpaman, dahil sinabi ng system na maaari itong gamitin, natural na hindi ito pababayaan ni Yezuan. Panipi. Ding, nagpapatuloy ang pagsasanib, natukoy na ang host ay may mga espesyal na mapagkukunan, at automatiko itong idinaragdag. Ding, ang system prompt, host, mangyaring bigyang pansin, ang huling proseso ng pagsasanib ay magsisimula na. Ang prosesong ito ay maaaring magdala ng ilang sakit sa host, mangyaring ihanda ang host sa psychologically. Tumango si Yezuan at hinintay na magsimula ang huling hakbang. Gayunpaman, hindi alam ni Yezuan kung ano ang sakit hanggang sa magsimula ang huling hakbang. Maaari ba itong maging kaunti? Sa oras na ito, si Yezuan ay hindi na makahinga sa sakit, hindi na siya makapagsalita sa sakit, hindi niya makita ang kanyang mga mata sa sakit, at ang kanyang espiritual na pakiramdam ay hindi na malinaw. Ang sakit, ang walang kapantay na sakit, ang buong katawan, maging ang espiritual na pakiramdam ay nanginginig. Dahil sa huling hakbang na ito, upang ma-extract ang dalawang demigod level na bloodline sa katawan ni Yezuan at mag-iniksyon ng mga bagong bloodline, kinakailangan na muling ipamahagi ang posisyon ng walang hanggang bloodline. Dahil sa ganitong uri ng sakit, halos mawalan ng malay si Yezuan. Hindi ko alam kung gaano katagal, tumunog muli ang prompt ng system. Ding, matagumpay ang pagsasanib, binabati kita sa host sa pagkuha ng bagong bloodline sa antas ng Diyos, ang bloodline ng Wanzan. Ding, ang system ay nag-uudyok, mangyaring bigyang pansin ang host, sa panahon ng prosesong ito ng pagsasanib, ang bloodline ng Wanzan at ang walang hanggang bloodline ay tumunog, at ang bagong kakayahan ng walang hanggang bloodline ay na-unlock. Ding, binabati kita sa host. Ang bagong kakayahan ng walang hanggang bloodline ay pinalakas ng bloodline ni Wanzan. Ang host ay nakakuha ng mga espesyal na kasanayan, at ang isip ay nakalock. Mind lock, magagawa ng host na i-lock ang target gamit ang kanyang isip, upang maramdaman niya ang lokasyon ng target anumang oras. Kahit saan man ito, gaano man kalayo, ang kakayahang ito ay nangangailangan ng paggamit ng pananampalataya. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Sa kanyang mga mata, ang kakayahang ito ay tila may parehong epekto sa paghabol sa kamatayan. Gayunpaman, dahil nakuha ito, dapat itong ituring na isang sorpresa. Sa oras na ito, itinuon ni Yezuan ang kanyang atensyon sa kanyang bagong bloodline. Bloodline ng Wanzan, bloodline sa antas ng Diyos. Ang bloodline ng Wanzan ay maaaring automatikong makuha ang halaga ng pananampalataya, at ito ay patuloy na pinagbubuti. Ito ay kabilang sa bloodline ng independent growth. Gayunpaman, hindi sapat ang kasalukuyang halaga ng pananampalataya ng host, kaya pansamantalang sarado ang espesyal na kakayahan na ito. Ang bloodline ng Wanzan ay maaari ding palakasin ang paggamit ng host ng halaga ng paniniwala. Pagkatapos nito, ang ilang bagay na kailangang ipagpalit sa halaga ng paniniwala ay ipapalit sa mas murang halaga. Ang pagpapahusay ng halaga ng paniniwala ng bloodline ng host ay masyadong mababa, at ang kakayahang ito ay pansamantalang sarado.
Hindi inaasahan ni Yesuan na ang una niyang nakita ay dalawang bagay na may kaugnayan sa halaga ng paniniwala. Bagamat ang dalawang kakayahan na ito ay walang mga pangalan, ang mga ito ay katumbas ng mga passive na kakayahan ng dugo ni Wanzan. Gayunpaman, naiintindihan ni Yesuan ang ibig sabihin nito. Sa madaling salita, ang bloodline ng Wanzan ay kailangang palakasin sa faith, at automatiko itong lalago. Kung lalago ito sa isang tiyak na antas, tataas ang paggamit ni Yesuan sa pananampalataya. Hindi masama, tumango si Yesuan at hindi nagsalita, ngunit nagpatuloy sa panunood. Ang espesyal na supernatural na kapangyarihan sa bloodline ni Wanzun, Thousand Beast Sword Servant. Sa bloodline fusion na ito, ang Thousand Beast Sword Servant na mahiwagang kapangyarihan na taglay ng host ay napanatili. Gayunpaman, ang ilang mga pagpapahusay ay ginawa. Ang Thousand Beast Sword Attendant ay automatikong nakatali sa pagpapatawag ng bundok sa antas ng Diyos. Pagkatapos nito, ang Thousand Beast Sword Attendant ay direktang magkakaroon ng karapatang ipatawag ang God-level mount. Panipi, tumango si Yesuan, na nangangahulugan na sa hinaharap, ang pagpapatawag ng bundok sa antas ng Diyos ay makakapaglaro ng mag-isa kapag nakikipaglaban sa Thousand Beast Sword Attendant, sa halip na kontrolin ito ni Yesuan sa bawat pagkakataon. Ang Thousand Beast Sword Servant ay nagpapatawag ng God-level mounts, at makakapili ng bilang ng mga head na ipapatawag ayon sa antas ng pangangailangan. Gayunpaman, ang maximum na bilang ng summons bawat araw ay 1,000 pa rin, at ang mga God-level mount na namamatay sa labanan ay automatikong idaragdag sa karaniwang oras ng paglamig. Kasabay nito, ang God-level mounts ay pinalalakas. Pagkatapos nito, ang God-level mounts na ipinatawag ng host ay garantisadong nasa gold level, at ang kanilang mga lakas ay na-adjust. Ang gold level God-level mounts ay katumbas ng kasalukuyang kaharian ng host. Isang God-level mount, magkakaroon ng first grade realm God-level realm, at 9th level realm. Pagkatapos, ang mga platinum level mount ay makakatawag ng mga divine beast na may katulad na mga panuntunan, at iba pa. Bukod pa rito, magkakaroon ng pagkakataong lumitaw ang mga divine beast na may titulong korona sa harapan. Maaaring lumitaw ang isang gawa-gawa na hayop na may pamagat ng korona sa harapan. Saglit na natigilan si Yesuan, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga kasanayan sa pag-mount sa antas ng Diyos ay lubos na napalakas sa pagkakataong ito. Dapat mong malaman na ang sistema ay walang mga paghihigpit sa kung ano ang dapat na titulo ng korona sa harapan, so, ibig sabihin, hari man o emperador, may pagkakataong lumitaw. Astig, sobrang astig. Ding, sinenyasan ng system na mapanatili ng bloodline ng Wanzan ang pangangatawan at kakayahan sa pagbawi ng mga orihinal na host, ang bloodline ng Sword God at ang Diyos ng Digmaan, at magkaroon ng mga bagong espesyal na kakayahan, na maaaring maibalik kaagad. Instant recovery, kahit na ang host ay makatanggap ng mabigat na pinsala, maaari itong makarecover sa kanyang peak state sa isang iglap. Ang cooldown time ng skill na ito ay hindi tiyak. Ang cooldown time ay tutukayin ayon sa pinsalang natanggap ng host dati. Inirerekomenda na ang host ay huwag gamitin ito ng basta-basta. Hay, pwede pa ba ito? Saglit na, natigilan si Yesuan, bagamat sinabi niya na sinabihan ng system si Yesuan na huwag itong gamitin sa kalooban, hindi mapigilan ni Yesuan, at gusto niyang subukan ang kakayahang makabawi sa isang iglap. System, gagamit ako ng instant recovery ngayon para subukan ang kakayahang ito. Sabi ni Yesuan sa sistema. Hindi tatanggihan ng system ang utos ni Yesuan, kaya sa isang iglap, lahat ng sugat ni Yesuan ay gumaling. Astig, ang kakayahang ito ay sobrang cool. Gayunpaman, hindi masaya si Yesuan matapos makita ang oras ng paglamig. Ding, agad na ibalik ang oras ng paglamig, 286 na araw. 286 na araw. Si Yesuan ay nanlulumo ngayon. Malinaw, ang kanyang pinsala ay tatagal lamang ng 10 araw o kahit ilang araw upang ganap na gumaling. Gayunpaman, kailangan niyang subukan ang kakayahang makabawi sa isang iglap. Maganda ito, 208 16-day cooldown. Sa kabutihang palad, alam ni Yesuan kung para saan ang instant recovery. Kung tuwirang sabihin, ito ay tulad ng pagbibigay kay Yesuan ng pangalawang buhay. Kabanata 2282, ito ba ay hukay o tubo?
Kung si Yezuan ay nakatagpo ng isang sobrang kaaway at nasugatan siya ng husto, kung wala ang kakayahang ito, si Yezuan ay talagang walang paraan upang lumaban muli. Gayunpaman, hanggat hindi napatay si Yezuan sa isang iglap, pagkatapos ay direktang gumamit ng instant recovery, kasama ng iba pang mga kakayahan, tulad ng teleportasyon ng mga pakpak ng mga Diyos, ay hindi nangangahulugan na makakatakas siya kaagad. O, kung haharapin ni Yezuan ang isang napakalakas na kalaban, pareho si Yezuan at ang kaaway ay nasugatan, at pagkatapos ay gumaling si Yezuan sa isang iglap, ano ang mangyayari? Masasabing ang kasanayang ito ay ginagamit upang iligtas ang buhay ni Yezuan o sa mga espesyal na pangyayari, hindi isang ordinaryong kasanayan. Nagpatuloy si Yezuan sa panunood, gusto niyang makita kung may mga espesyal na kakayahan. Ding, ang espesyal na kakayahan ng bloodline ni Wanzan, ang blood phagocytosis, maaaring haborin ng host ang anumang target na bloodline, at pagkatapos ay palakasin ang bloodline ni Wanzan para sa pag-upgrade ng bloodline ni Wanzan. Wala na ba ito? Kumunot ang noo ni Yezuan. Mukhang hindi masyadong maganda itong Wanzan bloodline. Ding, ang sistema ay nagudyok, ang nakatagong kakayahan ng kadugo ni Wanzan si Wanzan, pagkatapos na ma-promote ang host sa kaharian ng Panginoong Diyos na Hari, ang kakayahang ito ay isa aktibo. Ang partikular na sitwasyon ay hindi maaaring tanungin ngayon. Well, mayroon ding isang nakatagong kakayahan, na halos pareho. Gayunpaman, tila ang Wanzan bloodline na ito ay hindi kasing ganda ng inaakala. Hindi kaya naliligaw si Yezuan sa pagkakataong ito. Siyempre, lugi man o pakinabang, natatakot ako na baka step by step na lang natin malalaman sa future battle process. Nilamon ang dugo, pinalakas ang sword servant ng libong hayop, agad na nakabawi, at ang nakatagong espesyal na kakayahan ng Wanzan. Bagamat mayroon lamang 4 na katangian, ngunit ang pagkatalo ay isang pakinabang, at natatakot ako na malalaman lamang ito ni Yezuan sa ibang pagkakataon. Sa kaunting pagdududa, nakahinga ng maluwag si Yezuan. Masasabing medyo hindi nasisiyahan si Yezuan sa pagsasamang ito. Gayunpaman, hindi niya ito pagsisisihan, hindi na kailangang pagsisihan ang ginawa ni Yezuan. Dahil, kayang pinuhin ni Yezuan ang lahat ng uri ng mga halamang panggamot, ngunit hindi niya mapino ang gamot sa panghihinayang. Tuldok. Makalipas ang isa pang buwan, sa wakas ay gumaling si Kun Buyo. Sa mga medicinal pill na nilinis ni Yezuan para sa kanya, ang kanyang paggaling ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ng maraming tao. Siyempre, imposibleng ganap na mabawi, hindi siya si Yezuan. Sa sandaling gumaling si Kanbayo, natural na sa kanilang tatlo na pumunta sa kaharian ng Kunlun. Upang hintayin sina Yezuan at Kanbayo, at hintayin din ang prinsesa, mayroon pa ring Kunlun sa Chanchuan School, ang sugo ng kaharian. Sa kaharian ng Kunlun, bawal magdala ng sinumang tagasunod, maging ang mga prinsesa. Sa makatuwid, sa sandaling ito, si Yezuan at ang tatlo pa ay sumunod sa likod ng sugo ng Kunlun Realm at sumakay sa isang teleportation platform. Ang hindi inaasahan ni Yezuan ay ang teleportation platform na ito ay talagang konektado sa isang lumilipad na bangka. Nang dumating si Yezuan at ang iba pa, mabilis na nagsimula ang lumilipad na bangka at lumipat sa malayo na may napakabilis na lakas. Ang Kunlun Realm na ito ay sinasabing isang hiwalay na lihim na kaharian, nakatago ng napakalalim, at imposibleng malaman ng mga ordinaryong tao. Kung saan eksakto, walang nakakaalam. Makalipas ang mga 3 araw, sa wakas ay dumating si Yezuan at ang iba pa sa Kunlun Realm. Gayunpaman, ang Kunlun Realm na ito ay hindi ang 10 milyong tao na naisip ni Yezuan noon, ngunit isang lungsod na may halos 1 milyong tao. Hehe, nagtataka ka ba kung bakit napakaraming tao sa Kunlun Realm? Sa totoo lang, wala namang nakakagulat, dahil sa Kunlun Realm natin, ang maximum allowed stay is 50,000 years, ibig sabihin, hanggat gusto mo, you can stay here for 50,000 years. Simula noon, natural na magiging malaking bilang ng tao. Hindi tama yan, nagre-recruit ng mga disipulo once every 30 years, 100 people at a time, 1,000 people in 300 years, 10,000 people in 3,000 years, kahit 300,000 years, 100,000 people lang. Ayon sa sinabi mo, ang maximum na pagstay ay 50 taon na ang lahat, kahit 50 taon na ang pananatili dito, 50,000 taon,
talagang imposible na magkakaroon ng kasing dami ng 1,000,000 tao. Higit pa rito, imposible para sa isa sa mga taong ito na hindi mahulog at hindi umalis. Nagtatakang sabi ni Kun Buyo, sa loob-loob niya ay tila nabigla siya sa milyon-milyong henyo. Siyempre, labis ding nabigla si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang Kunlun Realm ay pipili lamang ng pinakakwalipikadong tao na sasalihan. Ang 1,000,000 tao ay 1,000,000 mga henyo. Ngunit 1,000,000, ang bilang na ito ay masasabing malaki o maliit. Noong nakaraan, mayroong maraming puwersa na may higit sa 1,000,000 at 10,000,000 tao sa 8th Heaven, ngunit kung hindi sinasadyang makapukaw sila ng sobrang lakas, malamang na ang puwersang ito ay mawawasak sa magdamag. Pagkatapos, ang milyon-milyong at 10-10 milyong tao na ito ay uuwi sa isang iglap. Ang tanong na ito ay sinagot ng prinsesa. Ngayon, alam na rin ni Yezuan ang pangalan ng prinsesa, Miyu. Tiningnan ni Miyu sina Kun Buyo at Yezuan, at mahinang sinabi, ang Kunlun Realm ay nagre-recruit ng mga disipulo mula sa 3 pangunahing paaralan, ngunit sa katunayan, kung ang mga henyo sa hukbo ay nakamit ang mga espesyal na pagsasamantala sa militar, sila rin ay ma-recruit, mayroon ding ilang mga lugar sa mga pangunahing pamilya, hindi mo ba kilala si Kun Buyo? Nahiya si Kun Buyo, may espesyal na kota para sa kanilang pamilya, at bilang prinsipe, hindi niya ito alam. Buti na lang at walang makikialam sa kanila sa isyong ito. Sa ilalim ng patnubay ng messenger, si Yezuan ay nagkaroon ng paunang pag-unawa sa lugar na ito. Sa kaharian ng Kunlun na ito, imposible ring makamit ang pantay na pamamahagi ng mga mapagkukunan. Sa makatuwid, ang Kunlun Realm ay nag-set up ng 3 pangunahing mga item sa pagtatasa, ang listahan ng pagrarango, ang listahan ng mga nanalong, at ang listahan ng mga puntos. Ang 3 listahan ay direktang nakatali sa token ng pagkakakilanlan ng bawat tao, na nagpapahintulot sa kanila na tingnan ito ng direkta. Ang listahan ng ranggo na ito ay batay sa aktwal na pagiging epektibo ng labanan. Kung sino ang gustong humamon, pagkatapos ay direktang pumunta sa labanan, at ang nanalo ay papalit sa rangkang ng natalo. Ang listahan ng swerte ay isang malakihang pagtatasa na ginaganap bawat taon. Para makilahok o hindi makilahok, ikaw ang baalang pumili. Gayunpaman, sa sandaling sumali ka, ikaw ay magiging mapagmataas. Bukod dito, pinahihintulutan ang pagpatay sa iyong kalaban at pagkatapos ay pagdarambong ang lahat mula sa iyong kalaban. Ito ang pinakamalupit. Tulad ng para sa mga standing, ito ay upang kunin ang mga gawain ng mag-isa at pagkatapos ay makakuha ng mga puntos. Ang sistema ng punto ay tila popular sa lahat ng pangkat, dahil ang sistemang ito ay simple at malinaw, madaling pamahalaan, at madaling malaman ng lahat. Ang unang 3 taon ng rank hanggang at ang nangungunang 3 sa mga standing ay ang mga taong kwalipikadong maunawaan ang batas sa taong iyon. Masasabing simple lang talaga ang rules ng Kunlun Realm. Ito rin ay napakadirekta. Kung hindi mo gusto ang pagpatay, pagkatapos ay gawin ang gawain. Sa pamamagitan ng mga puntos, makakakuha ka ng pagkakataong maunawaan ang batas. Kung nais mong lutisin ito sa pamamagitan ng labanan, pagkatapos ay pumunta sa listahan ng pagrarango at magsalita ng may lakas. Siyempre, kung mahilig kang pumatay at magnakaw, mayroon ding listahan ng kayamanan na naghihintay para sa iyo. Gayunpaman, ito ay malinaw na ang listahan ng swerte ay hindi nakilala, kaya ito ay isang direktang resulta na ang listahan ng swerte ay hindi man lang makapasok sa batas ng pag-unawa. Walang pakialam si Yezuan. Anyway, para sa kanya, kahit anong paraan ang gamitin niya, basta naiintindihan niya ang batas, sapat na. Biglang nagtanong si Kun Buyo ng isa pang nakakagulat na tanong. So, kung may mga lugar sa parehong listahan, mayroon bang anumang pribilehiyo? Nagulat ang mensahero kay Kun Buyo, at nakangiting sinabi, kung may kakayahan kang maging tanyag sa 2 listahan, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na maunawaan ang 2 batas sa parehong oras. Tumango si Kun Buyo at walang sinabi. Kabanata 2283 Unang pagdating sa Kunlun Realm. Gayunpaman, napakabihirang makapasok sa nangungunang 3 sa isang listahan, at halos imposible na maging sikat sa 2 listahan. Dagdag pa ng messenger. Gayunpaman, ang nagsasalita ay walang intensyon, ngunit ang nakikinig ay may intensyon. Sa oras na ito,
Nagsimulang mag-isip si Yesuan sa kanyang puso, dahil hanggat nasa top 3 sila sa parehong listahan, magkakaroon sila ng dalawang pagkakataon, kaya bakit hindi ito pinahahalagahan ni Yesuan? Ang pinagmulan ba ng 6 na batas? Yesuan, para maintindihan ng lahat. Kaya lang, sa ngayon, mas importante sigurong pagbutihin ang lakas. Marahil dito, ang True God Realm ay sumasakop pa rin ng malaking bilang, ngunit naniniwala si Yesuan na ang Main God Realm ay mayroon ding marami. Biglang nagkaroon ng liwanag sa di-kalayuan, at ang liwanag ay namuo at hindi naghiwa-hiwalay, upang makita ng mga tao sa isang sulyap na may nakalusot. Hoy, may nakalusot ba sa God King Realm? Subconsciously sabi ng messenger, God King Realm. Medyo natarante si Yesuan, at tinanong ang sugo, Senyor, mayroon pa bang pag-iral sa God King Realm dito? Panipi. Haha, Yesuan, talagang minamaliit mo ang mga tao, tama. Ang pangunahing Diyos na kaharian ay nagsasalita tungkol sa isang malaking kaharian, at ang pangunahing kaharian ng Diyos ay kinabibilangan ng 5 kaharian ng Diyos na hari, ang Diyos na hari, ang Diyos na emperador, ang kagalang-galang na Diyos, at ang Diyos na emperador, ngunit sila ay sama-samang tinutukoy bilang ang pangunahing kaharian ng Diyos. Posible ba, sa tingin mo pa rin ba na ang pangunahing kaharian ng Diyos ay isang kaharian na hindi makakamit? Kaya ayon, bahagyang nabigla si Yesuan sa kanyang puso, tila kung minsan, talagang kapag naabot niya ang isang tiyak na antas ay mauunawaan niya ang mga bagay sa antas na iyon. At ang hindi maabot ang taas na iyon, kahit na alam mo, ay hindi kinakailangang tama. Sa katunayan, talagang palaging iniisip ni Yesuan na ang pangunahing Diyos na kaharian ay isang kaharian lamang, ngunit hindi niya inaasahan na ang kaharian ng hari ng Diyos ay talagang isang pinagsamang pangalan para sa 5 kaharian. Sa sandaling ito, naalis ang lahat ng pagdududa sa puso ni Yesuan. Sa wakas ay alam na niya kung bakit siya ay nasa pangunahing Diyos na kaharian, ngunit mayroon siyang napakalaking agwat sa pagkakakilanlan. Sa wakas ay nalaman ko na mayroong 12-dosenang mga pangunahing Diyos na kaharian tulad ng Kunnan World, ngunit ito ay isang pamilya lamang, hindi kahit isang malaking pamilya, pabayaan ang isang sinaunang pamilya. Lumalabas na ang pangunahing dahilan ay nasa paghahati ng pangunahing Diyos na kaharian. Ang pangunahing Diyos ay hindi isang kaharian, ngunit ang kolektibong pangalan ng 5 kaharian. Sa susunod na halos isang buwan, si Yesuan ay nasa estado ng pag-aaral. Si Miyu ay isang prinsesa, kaya walang nakakaalam tungkol dito, at si Kunbuyo ay isa ring disipulo ng pamilya, at may ilang taong nakakakilala sa kanya, ngunit si Yesuan lang ang walang kaibigan. Maliban sa Miyu at Kunbuyo, kakaunti pang tao ang magkukusa na makipag-ugnayan sa kanya. Dahil dito, naging idol din si Yesuan Lee. Sa kaharian ng Kunlun, syempre, ang mga supernatural na kapangyarihan ay ituturo din, o mga pagbabawal, rune at iba pang mga sub-profession. Gayunpaman, walang pakialam si Yesuan sa mga ito. Sub-profession, si Yesuan ay may sistema. Ang mga ordinaryong Yesuan na iyon ay hindi maaaring magmaliit dito, at ito ay masyadong makapangyarihan, ang Kunlun Realm ay hindi ito maibibigay. Totoo rin ito sa mga supernatural na kapangyarihan, mga ordinaryong supernatural na kapangyarihan, para kay Yesuan, hindi sila kapansin-pansin. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay mababa ngayon, at kung talagang gusto niyang lumahok sa qualifying battle, imposibleng sabihin na nakamit niya ang napakagandang resulta. Sa halip na ito, maaaring pumunta si Yesuan at gawin ang mahalagang gawain. Ang mga puntos ay kailangang kolektahin sa isang nakalaang bulwagan. Sa araw na ito, dumating si Yesuan sa bulwagan. Hello, kailangan kong gawin ang misyon. Sabi ni Yesuan sa disipulo. Ang gawain ng realm ng tunay na Diyos, pumunta tayo at tingnan ito sa iyong sarili, ito ay maingat na inilarawan, kung nais mong kunin ito, maaari mo lamang itong tanggapin sa iyong banal na mga pag-iisip. Tumango si Yesuan, at dumiretso sa lugar kung saan ibinigay ang gawain ng True God Realm. Gayunpaman, nang makita ni Yesuan ang mga gawaing iyon, sa totoo lang, hindi ito napakahusay. Mayroong kahit isang misyon, na pumunta sa tuyong dagat upang tuklasin ang huling labanan sa pagitan ng sinaunang higanti at ng Thousand Whisker Sea Beast. Malinaw na ito ang labanan sa pagitan ni Yesuan at ng Thousand Whisker Sea Beast. At bukod pa, napakatagal na, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong gawain sa Kunlun Realm.
Masasabing si Yezuan ay nanood ng 12-dosenang mga gawain ng sunod-sunod at labis na nadismaya. Nang malapit na siyang pumunta at tingnan ang gawain sa antas ng Divine Monarch, may isang gawain na nakakuha ng atensyon ni Yezuan. Ang paglalarawan ng misyon na ito ay halos tungkol sa katotohanan na sa gilid na bahagi ng Kunlun Divine Domain, daan-daang insidente ang sunod-sunod na nangyari dahil sa pagpuksa sa Totem Beast. Mayroong isang mahiwagang puwersa na patuloy na nagdarambong sa mga Totem Beast. Thought Eman, Totem Beast na naman. Dapat mong malaman na noong si Yezuan ay nasa Mo100 Realms, nakatagpo siya ng isang bagay tungkol sa mga Totem Beast na ninakawan sa napakaraming dami, at sa oras na iyon, walang sinuman ang nagbigay pansin sa maliit na lugar gaya ng Mo100 Realms. Bilang resulta, matagumpay na binuhay ng organisasyong tagapaglipol ang isang sinaunang demonyong Diyos. Hanggang ngayon, wala pa ring naririnig si Yezuan mula sa kanya. Masasabing alam na alam ni Yezuan sa kanyang puso kung gaano kawalang kapangyarihan ang mga humihingi ng tulong. Katulad ng Mo Shanghai Realm sa simula, kung hindi dahil kay Yezuan, kung hindi dahil sa pagkakaisa ng lahat, kung hindi dahil sa mga sakripisyo ng hindi mabilang na tao, maiisip ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, sa Kunlun Realm, ang gawain ito ay hindi pinahahalagahan, ito ay 100 puntos lamang. Sumimangot si Yezuan. Katulad ng orihinal na Mo100 Realms, sino ang magbibigay pansin sa napakaliit na lugar? Ang isang malaking pag-iral tulad ng Kunlun Divine Domain, na 1,000,000 mga kaharian sa bawat pagliko, ay 100 mga kaharian lamang, at higit pa rito, ito ay isang hindi gaanong kabuluhan na liblib na lugar. Sino ang nagmamalasakit? Sino ang nagmamalasakit kung ano ang mangyayari doon, kung ang mga tao ay nabubuhay o namatay doon? Hindi, walang pakialam ang iba, si Yezuan. Alam na alam niya sa kanyang puso na kung hahayaan niyang magpatuloy ang organisasyon ng pagpuksa, sa malaot madali ay magiging isang malaking salot ito, at huwag kalimutan, mayroon siyang kakilabot na gawain na dapat parusahan. Sa makatuwid, tinanggap ni Yezuan ang gawaing ito ng walang pag-aalinlangan. Kung lalabas ka sa Kunlun Realm, maaari kang lumabas ng direkta sa pamamagitan ng teleportation array. Bukod dito, direkta niyang ipinadala si Yezuan sa isang malaking lungsod sa hangganan. Dito, 800 kaharian lamang ang layo mula sa maliit na lugar kung saan naghahanap ng suporta, at hindi nagtagal ay ginamit ni Yezuan ang karwahe. Ang Linfeng Sect, sa ilalim ng jurisdiction ng 67 kaharian, ay mas maliit kaysa sa orihinal na kaharian ng Mo Shanghai, ngunit ang kabuuang lakas ay mas malakas. Ay iba sa Mo Shang, ang orihinal na Mo Shang ay binigyan ng papel ng organisasyong pangpuksa. Ngunit hindi ginawa ng Linfeng Sect. Sa oras na ito, ang mga tao ng Linfeng Sect, na kaysa ng lahat ng puwersa sa teritoryo, ay lumalaban sa pag-atake ng isang hindi kilalang organisasyon. Ang pangunahing layunin ng organisasyong ito, tila, ay pandarambong sa mga Totem Beast. Siyempre, kung hanggang doon lang, baka matanggap nila. Ngunit sa tuwing lalabas ang organisasyong ito, pinapatay nito ang lahat ng tina-target nito. Sa ngayon, sa teritoryo ng Linfeng Sect, may kabuuang 32 malalaki at maliliit na sekta at pamilya ang inatake, maliban noong ika-1 ng Mayo, ang 32 puwersang ito, mula sa maliliit na bata hanggang sa matatandang malapit ng maubusan ng kanilang mga pagka-Diyos, lahat ay pinatay. Masasabing sa buong teritoryo ng Linfeng Sect, ang lahat ay nasa panganib, at maraming sekta ang handang ibigay ang kanilang mga totem sa iba pang malalaking sekta, o direktang itaboy sila. Gayunpaman, kahit na, imposibleng ganap na makatakas sa mahiwagang organisasyon. Ang bilis ni Yezuan ay napakabilis, at hindi nagtagal ay dumating siya sa Linfeng Sect. Nang ihayag ni Yezuan ang kanyang pagkakakilanlan, ang mga tao ng Linfeng Sect ay syempre tuwang-tuwa. Kabanata 2284, ang unang misyon. Gayunpaman, ang lakas ni Yezuan ay nagdulot sa kanila ng pag-aalala. Si Yezuan ay nasa ika-9 na. Baitang True God Realm lamang ngayon, at maging ang mga sect masters ng Linfeng Sect ay nasa 3rd rank True God Realm, kaya hindi sila nag-alala. Well, Lord Emissary, maaari mo bang itanong kung kailan darating ang hukbo ng Divine Domain? Maingat na tanong ni Sect Master Linfeng kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang kaharian ni Yezuan ay mas mababa kaysa sa kanya, siya ang mensahero ng Divine Domain,
at hindi siya ng ahas na masaktan. Anong hukbo? Naguguluhan si Yezuan, at nagtanong ng casual habang tinitingnan ang impormasyon. Maaaring ang Divine Domain ang nagpadala sa iyo na mag-isa para suportahan kami. Oo, ako lang. Nang marinig ang sagot ni Yezuan, maraming tao ang umiyak, hindi, isang tao lang. Isang maliit na tao lamang sa kaharian ng mga tunay na Diyos. Anong silbi? Susuko na ba ang Panginoon sa kanila? Mahuhulaan ni Yezuan kung ano ang iniisip ng mga taong ito, ngunit hindi nagalit si Yeshuang. Pagkatapos ng lahat, si Yeshuaning ay mayroon lamang isang medium na True God Realm Cultivation sa kanyang mukha, ito ay isang katotohanan. Kung gayon, makatuwiran na ang mga taong ito ay medyo mabibigo. Ngunit para kay Yezuan, sa pagkakataong ito, hindi siya handa na hayaan silang tumulong kahit ano. Ayon sa iyong kasalukuyang katalinuhan, kung gayon ang Meguvilla na ito ay malamang na maging target ng susunod na pag-atake ng kabilang partido, ang Meguvilla ay nag-imbak ng higit sa 3,000 totem beasts, at ang lakas ay hindi masyadong malakas, siguro, ang misteryosong lakas na iyon, ay hindi bibitawan, sinuman sa inyo ang maaaring magturo sa akin ng daan, pupunta ako sa Meguvilla. Sabi ni Yezuan sa mga taong ito. Isang elder ng Linfeng sect ang tumayo, Panginoong Mensahero, hayaan ang maliit na bata na manguna sa iyo. Panipi, tumango si Yezuan, at direktang sinundan ng messenger na ito patungo sa Meguvilla. Sa katunayan, alam din ni Meguvilla na isang napakadelikadong bagay para sa kanya ang mangolekta ng napakaraming totem beast, kaya sa oras na ito, ang buong villa ay nababantayan ng husto, at kahit na pansamantalang nag-recruit ng ilang maluwag na magsasaka upang maghanda para sa isang mapagpasyang labanan. Ang plano pala ng Plum Valley Villa sa simula ay labanan ng misteryosong puwersang iyon. Alam lang ng Linfeng sect kung paano humingi ng tulong, ngunit hindi nito inorganisa ang mga puwersa sa teritoryo para gumawa ng epektibong counterattack, na nagtitipon ng malaking bilang ng mga puwersa, ngunit alam lamang ang depensa ng isa, na naging sukdulang bigo sa mga tao ng Meguvilla. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ang teritoryo ng Linfeng sect ay parang nakakalat na buhangin. Dahil sa Linfeng sect, siya ay masyadong mahiyain at natatakot. Ang pagdating ni Yezuan ay medyo nagulat sa Meguvilla, lalo na nang marinig niya na si Yezuan ay mensahero pa rin ng Divine Domain, na lalong nagpasigla sa mga tao ng Meguvilla. Sa makatuwid, sa sandaling dumating si Yezuan, hindi nag-atubili ang may-ari ng Meguvilla na ibigay ang lahat ng utos. May-ari, hinayaan mong magtipon ang lahat ng matanda at mahihina sa pangunahing bulwagan ng villa, at maglalagay ako ng pagbabawal doon upang maiwasan ang paglusot ng kaaway. Sige, messenger, sabay-sabay ko itong ayusin. Yang Zhu ang master, pumunta ka at ilikas ang lahat sa Beast Valley, maliban sa mga kinakailangang bantay, walang natira. Lord Emissary, hindi ka pa ba handang talikuran ang depensa ng iba pang lodge? May kaina-hinalang tanong ng batang may-ari, para sa kanila, ang Mountain Villa ang kanilang tahanan, at ayaw nilang umatras. Oo, isuko ang lahat ng lugar maliban sa Beast Valley at ang pangunahing bulwagan, dapat mong malaman na ang mahiwagang lakas ay hindi isang bagay na maaari mong tamaan ng husto, kaya't mas mabuting sumuko ng direkta kaysa doon, at ituon ang lahat ng iyong lakas upang ipagtanggol ang isang lugar. Hindi bababasa, ang pagbabantay sa isang lugar ay maaaring ang pinakamalaking paggamit ng kapangyarihan, kaysa ipadala ka sa kamatayan ng walang kawalang ingat. Sige, emissary, I see. Ayon sa mga tagubili ni Yezuan, mabilis na kumilos ang buong villa, ibinibigay ang dapat isuko, at inalis ang lahat ng maaaring ilipat. Ang lokasyon ng pangunahing bulwagan ay inayos ni Yezuan, kasama ang hindi magagapi na pagbabawal, higit sa 100 malalaking pagbabawal sa pagtatanggol. At ang Beast Valley ay ipinagbawal ni Yezuan sa daan-daang pag-atake. Siyempre, mayroon ding invincible ban na ginagamit para pangalagaan ang mga sugatan. Ang misyon na ito, na isang misyon ng pagsadjep, ay maaaring ituring na napakahirap, ngunit ang mga puntos ay 100 lamang, kaya naman walang nagmamalasakit dito. Ngunit iba si Yezuan, kaya kapag ginawa niya ang gawain, hindi na niya iniisip ang mismong gawain. Habang nag-aayos si Yezuan, sigurado, ito ay tulad ng inaasahan niya. Ang mahiwagang puwersang iyon ay tahimik na nagsimulang tuklasin ang katotohanan ng Meguvilla.
Kahit na nagtanong sila tungkol sa layout ng Megu Villa at pagdating ni Yezuan, wala silang pakialam. Hindi nagtagal, sumugod ang isang raiding team ng libu-libong tao patungo sa Plum Valley Villa. Sila ay nag-aalsa sa lahat ng paraan, walang hadlang kahit kaunti, hanggang sa marating nila ang lambak ng hayop. Haha, this mere Megu Villa actually wants to compete with US, naghahanap lang ng kamatayan. Mga kapatid, patayin mo hanggat gusto mo. Enjoy yourself. Sa sandaling sumugod siya, isang lalaki mula sa mababang True God realm ang nakasigaw ng napakalakas. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinasimulan niya ang paghihiganti. Sa oras na ito, mula sa Valley of the Beasts, isang figure ang lumipad sa hangin at direktang tumingin sa mga taong iyon. Sino ka? Tanong ni Yezuan sa patag na tono. Haha, sino ba tayo bata, wala kang pakialam kung sino tayo, kailangan mo lang malaman na walang makakaligtas sa inyo, haha. Ay pa rin ang mababang tunay na Diyos na nagsalita noon, at sa sandaling ito, siya ay sadyang mayabang sa sukdulan. At ang iba ay nakipagtawanan din kasama ang taong iyon, nang hindi tinatanaw si Yezuan sa kanilang mga mata. Biglang iniunat ni Yezuan ang kanyang kamay, itinuro pababa, at pagkatapos ay mahinang nagsalita. 6 na salita na mantra, mamatay, mamatay, mamatay. Saan man itinuro ni Yezuan ang kanyang daliri, ito ay agad na magiging isang lugar ng kamatayan. Sunod-sunod na misteryosong tao, bago pa man nila maisip kung ano ang nangyayari, namatay ng marami, at sa isang kisap mata, halos 100 katao ang direktang namatay. Takot, ito ay isang sandali lamang ng kilabot sa puso ng lahat. Anong klaseng tao ang lalaking ito? Paano siya magkakaroon ng nakakatakot na lakas? Sa kaunting daliri ng kamay, may mga pira-pirasong tao na nahuhulog. Ang hindi maipaliwanag at kahangahangang pagkadyos ay nabasag at namatay. Bukod dito, kahit na ito ay isang tunay na kaharian ng Diyos, ito ay walang pagbubukod. Sa mga nahulog na taong ito, mayroon talagang 3 gitnang tunay na Diyos at 5 mababang tunay na Diyos realm powerhouses. Ito, paano ito posible? Ang 5 powerhouse ng True God Realm ay sapat na para walisin ang Megu Villa. Ngunit ngayon, pinatay sila ng basta-basta nang hindi man lang nagkaroon ng mga kwalifikasyon para magsalita. I'm asking you once, who are you? At sino ang nag-utos sa iyo na dambungin ang totem beasts? Si Yezuan ay nakatayo pa rin sa hangin kaya casual, sa tabi niya, 13 ron ang patuloy na umiikot, na parabang sa susunod na. Sandali, mahuhulog sila sa mga taong nasa tapat. Ang kapangyarihan ng takot, ang kapangyarihan ng malakas. Sa oras na ito, si Yezuan ay napakawalang talo, at ang hindi mabilang na mga disipulo ng Megu Mountain Villa ay tumingin kay Yezuan, na nagpapakita ng isang hitsura ng walang katulad na paghanga. Kabanata 2285, ang labanan sa lambak ng hayop. Ding, ang sistema ay nag-uudyok. Ang host ay nakakuha ng mga puntos ng pananampalataya. Well, nakakuha talaga ako ng faith points. Bahagyang masaya si Yezuan sa kanyang puso. Ito ay isang bonus. Siyempre, may mga taong natuwa at may mga nag-aalala, at sa oras na ito, ang mga mahiwagang tao ay nataranta lahat, ngunit wala pa ring nagsasabi kung saan sila nararapat. Kung ganoon, maaari kayong lahat mamatay. 13 rune ay direktang isinaaktibo, durog. Isa lang itong mabagsik na labanan, ang mga taong ito, nasaan ang mga kalaban ni Yezuan, hindi pa banggitin, ang 13 rune na inihanda ni Yezuan ay napakalakas. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang buong lambak sa tunog ng panaghoy, ngunit sa kasamaang palad, walang pakialam si Yezuan. Panaghoy o hiyawan, kapag ang mga taong ito ay pumatay ng iba, naisip ba nila na mayroon ngayon? Bakit gumawa ng walang pag-aalinlangan si Yezuan? Ang dahilan ay napakasimple, dahil alam ni Yezuan na ang libu-libong tao na ito ay ang taliba lamang. Sa di kalayuan, mayroon talagang ilang tao na tahimik na nagmamasid sa sitwasyon dito, tila, upang iulat ang sitwasyon pabalik dito. Si Yezuan, ay ang akitin ng ahas palabas ng butas, ay ang hayaan ng lahat ng mahiwagang taong iyon na lumapit. Ang labanan ay natapos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, at hindi mabilang na beses na mas madali kaysa sa inaakala. Nang alisin ni Yezuan ang Chenkun rings ng mga taong iyon at lumapag sa lupa, lahat ng tao sa Megu Villa ay lumuhad na sa harap ni Yezuan.
Marahil ang paglilinang ni Yesuan bilang isang tunay na Diyos ay pagdududahan pa rin sa simula. Ngunit kapag ipinakita ni Yesuan ang kanyang malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, tanging pagsamba na lang ang natitira sa puso ng mga taong ito. Si Yesuan ay walang masyadong pakialam sa mga taong ito. Kung tutuusin, alam ni Yesuan sa kanyang puso na hindi pa nagsisimula ang tunay na labanan. Ang tunay na laban ay darating pa. Ang system, tuklasin kung mayroong anumang mga espesyal na mapagkukunan, at lalamunan silang lahat kung wala. Ding, nakalusot ang host, at ito ay kasalukuyang first grade True God Realm. Walang mga espesyal na mapagkukunan, libu-libong Chen-kun ring, ngunit pinahintulutan lamang nila si Yesuan na mag-upgrade ng isang antas. Mas mahirap mag-upgrade ngayon. Siyempre, handa na si Yesuan sa pag-iisip. Ang susunod na 3 araw ay maaaring ituring na mapayapa, ngunit sa ika-4 na araw, ito ay sa wakas. Isang malaking hukbo na mahigit 50,000 katao ang sa wakas ay sumugod patungo sa direksyon ng Megu. Nagtagumpay ang plano ni Yesuan, at matagumpay niyang pinamunuan ang misteryosong hukbo sa kanilang lahat tulad ng Megu Villa. Sa oras na ito, ang direksyon ng Megu Villa ay naging isang lugar kung saan binibigyang pansin ng lahat sa Linfeng Realm. Alam ng maraming tao na ang messenger ng Divine Domain ay ang nanguna sa mga tao ng Megu Villa sa labanan ng Plum Valley Villa. Bukod dito, nagkaroon na ng tagumpay. Gayunpaman, ang takot sa mga mahiwagang puwersa ay nagdulot ng maraming tao na nasa kalagayang maghintay at tingnan pa rin. Seryoso, para sa gayong tao, masasabi lang ni Yesuan na karapat-dapat siyang mamatay. Ano ang silbi ng panunood nila doon? Sa tingin mo ba kung hindi sila pupunta sa digmaan, maaari silang maging ligtas? Napakalinaw ni Yesuan tungkol sa paraan ng pagsira sa organisasyon, kaya naunawaan din ni Yesuan na kahit na ang mga taong ito ay hindi lumahok sa digmaan, pagkatapos ay kapag nakita ng organisasyon ang kahinaan ng mga taong ito, sila ay isa-isang papatayin. Ang paghihintay at pagkikita, sa katunayan, ay naghihintay lamang ng kamatayan. Kaya lang ayaw ni Yesuan na bigyan ng pansin, para kay Yesuan, ang buhay o kamatayan ng mga taong ito ay walang kinalaman sa kanya, kaya nilang gawin ang anumang gusto nila. Mababa ang tingin ni Yesuan sa ganitong uri ng mahiyain at natatakot na tao. Nang sa wakas ay dumating ang hukbo ng mga mahiwagang puwersa, si Megu ay hindi natarante kahit kaunti, dahil narito pa rin si Yesuan, at pinangungunahan pa rin sila ni Yesuan. Hanggat may mga tao sa Plum Valley Villa ng Yesuan, hindi sila matatakot. Plum Valley Villa, kailangan kong humakbang dito at ipaghiganti ang ating mga patay na kapatid. Mga kapatid, magmadali, tapakan ang Megu Villa. Isang lalaki mula sa Superior True God Realm ang malakas na sumigaw. Gayunpaman, siya mismo ay nagtago sa likod ng karamihan. Mga kapatid, ang pinapahalagahan ni Yesuan ay ang titulong ito. Bakit ganoon ang tawag ng lalaking ito sa ibang tao? Hindi sinasadya ni Yesuan na binigyang pansin ang lalaking iyon. Siyempre, wala sa mood si Yesuan na bigyang pansin ito sa sandaling ito. Ladies and gentlemen of Plum Valley Villa, I don't want to say anything superfluous. This is your home. Gustuhin mo mang ipagtanggol ang iyong tahanan o hindi, it's your own business. And now, I will fight with you. And as long as you don't stop fighting, then, hindi rin ako titigil. Si Yesuan ay walang anumang masigasig na combat mobilization, dahil, para sa mga taong ito, hindi na kailangang magpakilos. Alam nila kung ano ang kanilang ipinaglalaban, siguro itong mga totem beast, hindi nila kayang protektahan, ngunit, ang kanilang mga pamilya, hindi nila kayang hindi protektahan. Sa likod nila ay ang kanilang tahanan. Ang labanan hanggang kamatayan ang tanging pagpipilian nila. Patayin. Sa isang iglap, ang magkabilang panig ay sumabog na may napakalakas na momentum, masasabing ang bilang ng mga tao sa bahaging ito ng Megu Mountain Villa ay hindi inookupahan, ngunit dahil sa kaayusan ni Yesuan, ang kailangan nilang ipagtanggol ay ang pasukan lamang ng Beast Valley. Kung ang mga mahiwagang taong iyon ay gustong subukan ng ibang mga lugar, maging ito ay si Yesuan o ang mga tao ng Megu Villa, sila ay malugod na tinatanggap. Dahil maliban sa lokasyon ng pasukan, ang ibang mga lugar ay ipinagbabawal na ni Yesuan. Siyempre, hindi alam ng okulto ang alinman sa mga ito,
kaya kalaunan ay nagpadala sila ng kanilang mga puwersang sangay upang subukang lampasan ang harapan ng lambak. Sa kasamaang palad, sa lalong madaling panahon sila ay nagsimula sa pagkawasak. Ang mga taong umatake mula sa lupa ay mas mahusay, sila ay nakulong lamang sa pagbabawal, at hanggat sila ay mabilis na nagriyak, pagkatapos ay mayroon pa silang pagkakataong makatakas. Ngunit ang mga gustong lumipad sa kalangitan ay hindi gaanong mapalad. Boom! 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 Isang tuloy-tuloy na dagandong ang tumunog, at ang mga nagtangkang tumawid sa lambak ay ang kapalaran ng mga taong nagtangkang lampasan ang lambak. At ang harap na lambak ay nasa labas, ngunit ang labanan ay lubhang madyugo. Ang mga basurang tuod, ang mga sirang braso ay nakakalat. Dito, walang dahilan para magsalita tungkol dito, pumatay lamang. Tahimik na pinanood ni Yesuan ang lahat ng ito, hindi dahil sa walang malasakit si Yesuan, hindi sa hindi kumikilo si Yesuan. Pero ngayon, hindi siya makagalaw. Ang karanasan sa Mo Shanghai realm ay nagsabi kay Yesuan, kung ang mga taong ito ang talagang sumisira sa organisasyon, kung gayon, sa kanila, dapat mayroong malalakas na tao. Ang hinihintay ni Yesuan ay ang hitsura ng malakas na lalaking iyon. Ang labanan ay nagpapatuloy, masasabing ang kabuoang lakas ng Megu Villa ay mas mahina pa rin, sa kabutihang palad, dahil sa geographical na kalamangan, maaari itong mapanatili ang kalamangan, ngunit ang gayong kalamangan ay hindi dapat magtatagal. Mali kaya ang hula ni Yesuan, sa pagkakataong ito, walang mga taong sangkot sa pagsira sa organisasyon. Casual na itinaas ni Yesuan ang kanyang kamay, at ang kapangyarihan ni Suan Ao ay biglang naglunsad. 6 na karakter na mantra, buhay. Sa isang iglap, daan-daang mga disipulo ng Mego na namatay na sa labanan ay muling nabuhay. Kasunod nito, sa mga kamay ni Yesuan, sa isang nagniningning na liwanag, ang mga disipulong Mego na iyon na lubhang nasugatan ay nagulat nang makitang mabilis na naghihilom ang mga sugat sa kanilang katawan, kahit na sila ay mga internal na pinsala, mabilis din silang nagkukumpuni. Hindi mabilang na mga tao ang tumingin kay Yesuan, at sa kanilang mga mata, bilang karagdagan sa pagsamba, may takot. Gayunpaman, walang pakialam si Yesuan, sa puso ni Yesuan, ito ay isang maginhawang bagay. Ang layunin niya ay hintayin na lumitaw ang malakas na tao na sumire sa organisasyon. Biglang tumunog ang alarm ng system. Ding! Alarm! Alarm! Detection ng isang malakas na pag-atake. Boom! Isang sinag ng liwanag ang dumiretso patungo kay Yesuan, ngunit sa kabutihang palad, si Yesuan ay palaging nakabantay, kaya ang suntok na ito ay hindi nakuha. Sa wakas ay lumabas, naisip pa rin ni Yesuan na ang mga taong ito ay talagang napakatagal, at talagang hindi sila handang malantad. Kabanata 2286, Kakaibang pag-urong. Hindi na kailangang sabihin, alam din ni Yesuan na ang umatake sa kanya ngayon ay natural na siyang sumire sa organisasyon. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahan ni Yesuan sa muling pagkabuhay ay napakalakas, kahit nalampas sa mga limitasyon ng imahinasyon ng lahat. Walang nakakaalam kung paano ito ginawa ni Yesuan, ngunit alam ng lahat na kung hahayaan si Yesuan na magpatuloy sa ganito, kung gayon ang huling resulta ay maaari lamang silang maubos ng buhay. Hanapin mo si kamatayan. Gumalaw ang figure ni Yesuan, at sinugod na niya ang taong umatake sa kanya. Dahil palagi siyang mapagbantay, natuklasan na ni Yesuan sa sandaling kumilos ang lalaki. Ang taong ito ay nakadamit bilang isang ordinaryong disipulo at nakisalamuha sa karamihan, bagaman hindi alam ni Yesuan kung bakit niya ginawa ito, ngunit sa pag-iisip na sa ganitong paraan ay maiiwasan niya ang pagtuklas kay Yesuan, kung gayon, ito ay masyadong walang muwang. Diyos Destroyer. Hawak ni Yesuan ang espada ng pagpatay sa mga Diyos, at sa isang iglap, isang espada ang nabuksan. Agad na kumalat ang liwanag ng espada sa hangin. 7 sword lights, direktang binomba ang karamihan. Boom! 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 Hindi bababa sa 12 ang mga tao ang direktang napatay, at ang taong umatake kay Yesuan na palihim na umatake sa kanya ay talagang tumama sa isang kritikal na suntok at direktang napatay sa ilang segundo. Patayin! Nang makita si Yesuan na napakalakas, ang mga taong iyon ay hindi natakot, ngunit biglang sumugod kay Yesuan. Dahil alam din nila na si Yesuan ang tunay na commander, at kung papatayin nila si Yesuan, mananalo sila.
Bahagyang kumulat ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, at sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, 12-12 rune ang direktang lumitaw. Dahil ang mga langgam na ito ay gustong ipadala sa kamatayan, kung gayon, hindi naisip ni Yezuan na tuparin ang mga ito. Ang rune, ngunit ito ay isang magic na sandata na espesyal na ginagamit para sa pag-atake, at ito ay medyo mas malakas kaysa sa pagbabawal. Sa oras na ito, biglang kumilos si Yezuan, at ang 12-12 ng rune ay agad na naging sayaw ng kamatayan. Tumagos sa buong kampo ng kalaban. Sa langit, sa ilalim ng lupa, sunod-sunod na kaaway ang napatay. May mga taong hindi man lang alam kung paano sila namatay. 6 na salita na mantra, mamatay. Psionic control, magpatayan tayo. Para sa mga ordinaryong disipulong ito na nasa God-human realm lamang o sa heavenly God realm, hindi man lang sila banta kay Yezuan, at sa isang pagwagayway ng kanilang mga kamay, 12-12 ng tao ang mahuhulog. Ang buhay ay tila napakawalang halaga sa sandaling ito, kahit na ang mga taong ito ay mga Diyos. Sa sandaling kumilos si Yezuan, ang buong sitwasyon ng labanan ay agad na nagbago, dahil si Yezuan ay masyadong malakas, napakalakas na walang magawa ang kalaban, at pinatay niya ang kalaban na kasing simple ng pagkatay ng manok at aso. Pagkaraan ng ilang saglit, napaatras ang mga misteryosong lalaki sa pagkamangha. Walang sinuman ang makakapigil sa mga yapak ni Yezuan. Kahit na siya ang unang taong umatake kay Yezuan, kapag nakakilos si Yezuan, maaari lamang siyang umatras, at maaari pa siyang patayin ni Yezuan anumang oras. Patayin. Sa ilalim ng pagpapasigla ni Yezuan, ang mga tao ng Mego ay nagkaroon ng malaking pagtaas sa kanilang espiritu ng pakikipaglaban, at direktang sumuko sa depensa at lumipat sa pag-atake. Umalis, lumikas. Ang kalaban sa wakas ay hindi makalaban, kasama si Yezuan, hindi man lang sila makaipon ng lakas, kahit na sila ay malalakas na tao sa True God Realm, madali silang mapatay ni Yezuan, lalo na ang iba. Ito ay halos kapareho sa Moshang 100 Realms noong nakaraan. Sa True God Realm dito, ito na ang pinakamatibay na pag-iral. Sa makatuwid, paano magagawa ng sinuman na banta si Yezuan? Ang kalaban ay umatras na parang tidal wave. Bagamat sinabi na ang mga disipulong Mego ay nakipaglaban ng gusto, kung tutuusin, sila ay mas maliit sa bilang, kaya imposibleng tunay na lipulin ang kalaban. Kahit na lumalalim ang pagtugis, may mataas na posibilidad na mahulog sa isang pagkubkob. Withdraw. Retreat sa Taniguchi. Casual na nag-utos si Yezuan. Walang nang ahas na suwayin ang mga utos ni Yezuan, at ginamit ni Yezuan ang kanyang lakas para masakop ang lahat. Sa labanan sa Beast Valley, ang panig ng misteryosong tao ay dumanas ng matinding pagkatalo, na nag-iwan ng hindi bababa sa 3,000 mga bangkay. Gayunpaman, ito ay katanggap-tanggap din sa kanila. Gayunpaman, ang pinakamalaking kahalagahan ng labanang ito ay pagkatapos ng labanang ito. Sa teritoryo ng Linfeng Sect, ang malalaki at maliliit na puwersa ay nagsimulang bigyang pansin ang labanan dito, at nagpadala pa nga ng mga tao upang maghanda para sa suporta. Ang malalaki at maliliit na pamilya ng sekta sa teritoryo ng Linfeng Sect, kung tutuusin, hindi naman totoo na lahat sila ay ayaw magdepensa laban sa kaaway, ngunit wala pang nangunguna. Ang pagkakakilanlan ng Divine Domain Envoy ni Yezuan, kasama ng tagumpay sa Battle of the Beast Valley, ay nakakita sa kanila ng pagkakataon. Dahil sinasabi nila na kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sariling bayan, at dahil may mga taong nangunguna, kung gayon natural na hindi sila uupo sa lahat ng oras. Sa sumunod na yugto ng panahon, habang paulit-ulit na nanalo ang Mego Villa sa ilalim ng pamumuno ni Yezuan, isa-isang sumali ang malalaki at maliliit na sekta sa puwersa ng koalisyon ng Plum Valley Villa, masasabing kung mas malaki ang labanan, mas magiging maayos ito. Noong una, naisip ni Yezuan na sa pagkakataong ito, natatakot ako na ito ay isang digmaan ng Otrisayo na magtatagal ng ilang sandali. Gayunpaman, sa pagtataka ni Yezuan, ang mahiwagang kapangyarihang iyon ay talagang nawala ng hindi maipaliwanag. Oo, umatras sila ng walang laban, at kahit na, wala silang mahanap na figure. Matapos ipagpatuloy ni Yezuan ang paghahanap ng ilang araw at wala pa rin siyang mahanap, makakabalik lang siya sa Kunlun Realm at ibigay ang gawain. Ang misyon na ito ay nagbigay lamang kay Yezuan ng 100 puntos, syempre,
walang pakialam si Yesuan sa kung gaano karaming puntos ang mayroon ang gawaing ito sa simula, ang tanging inaalala niya ay ang balita ng pagsira sa organisasyon. Siyempre, hindi lang ito ang kanyang natamo, ang pinakamahalagang pakinabang, natatakot ako na ito ay ang halaga ng pananampalataya. Pagdating muli sa lugar ng paglabas ng gawain, maingat na sinuri ni Yesuan ang gawain, mga puntos, gusto ni Yesuan na kumita, ngunit hindi siya nagmamadali. Ngayon ay gustong hanapin ni Yesuan ang lahat ng mga kaina-hinalang lugar ng sabay-sabay, hanggat posible na magkaroon ng gawain tungkol sa balita ng organisasyon, kung gayon, hindi ito pababayaan ni Yesuan. Hindi nagtagal, nakahanap si Yesuan ng bagong gawain. Divine Monarch Mission, Mission Requirements, Explore the Mysterious Secret Realm, Mixed Yuan Secret Realm. Sinasabi na ang Mixed Yuan Secret Realm na ito ay na-explore na, at wala talagang kapansin-pansing kayamanan dito. Gayunpaman, hindi ko alam kung bakit, sa panahong ito, isang malaking bilang ng mga Diyos ang pumasok dito, at maraming mapagkukunan din ang dinala. Dahil walang nakakaalam kung ano ang nangyayari, ang Kunlun Realm ay nagbigay ng gawaing ito at hiniling sa mga disipulo na pumunta at alamin. Bagamat ang gawaing ito ay walang anumang pahiwatig tungkol sa posibilidad na sirain ang organisasyon dito, palaging nararamdaman ni Yesuan na hindi ito simple. Sa makatuwid, ginawa ni Yesuan ang gawaing ito. Sigurado ka bang gagawin mo ang gawaing ito? Ang disipulo na namamahala sa pagbibigay ng gawain ay tumingin kay Yesuan ng may pagtataka. Dapat mong malaman na si Yesuan ay isa lamang mataas na antas na tunay na magsasaka ng Diyos, at ito ay isang napakadelikadong bagay na magsagawa ng isang gawain sa antas ng Diyos. Oo, sigurado ako. Tumango si Yesuan at sumagot. Okay, since you made your own choice, then, I can't say anything. To you, this is a magic weapon for recording. After you enter there, bubuksan mo itong magic weapon. Then you can record the situation inside, and then you will be able to judge the degree of completion with this thing, and reward points. Tumango si Yesuan, hindi nakakagulat na ang gawaing ito ay hindi direktang nagsasabi kung anong uri ng gantimpala ito, lumabas na ang gantimpala para sa gawaing ito ay orihinal na hindi tiyak. Hindi nagtagal, nagpadala ulit si Yesuan. This time, mag-isa pa rin siya. Kabanata 2287, nakikita muli ang Black Chi. Ang Mixed Yuan Secret Realm ay nasa gilid din ng Kunlun Divine Domain. Siyempre, kung talagang sirain ang organisasyon, natatakot ako na sa convenient area lang sila makapag-operate. Marahil ang ilan sa mga pangunahing Diyos na kaharian ay ganap na nakontrol ng organisasyon ng pagpuksa, ngunit hindi bababasa, itong Kunlun God Domain ay hindi pa. Bukod dito, hindi ko alam kung bakit, sa puso ni Yesuan, palagi niyang nararamdaman na may malaking mangyayari. Isa itong walang basehang haka-haka, ngunit ganito ang nararamdaman ni Yesuan, at palaging naniniwala si Yesuan sa kanyang instincts. Kaya lang malalaman lang ang mangyayari kapag nangyari na. Sa pahintulot na mag-teleport, ang bilis ng advance ni Yesuan ay napakabilis, kaya hindi nagtagal ay nakarating siya sa Mixed Yuan Secret Realm na ito. Ang pangunahing kaharian ng Diyos, sa pangkalahatan, ang tinatawag na lugar ng hangganan ay masasabi lamang na napakalayo mula sa lungsod kung saan matatagpuan ang Diyos na Panginoon, at hindi ito hangganan sa totoong kahulugan. Dahil, ang hangganan ng pangunahing Diyos na kaharian ay ang pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos. Ang bawat pangunahing Diyos na kaharian, kahit na ito ay hangganan sa ilang iba pang pangunahing Diyos na kaharian, kung gayon, sa karatig na lugar, magkakaroon ng pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos ng walang pagbubukod. Kahit walang away, ang mga pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos na ito ay maaaring ituring bilang mga hangganang lugar sa totoong kahulugan. Tulad ng para sa ibang mga lugar, hindi sila mga hangganan. Siyempre, ang mga ganitong liblib na lugar, maraming beses, ay hindi sineseryoso. Ang Mixed Yuan Secret Realm ay matatagpuan sa naturang lugar. Ito ay isang bahagyang nakausli na lugar, isang basag na walang laman sa tatlong gilid niya, na walang anumang paraan palabas, at isang gilid lamang ang pasukan. Kung ganito lang, ang susi ay ang kapaligiran dito ay lubhang masama. Ito ay isang mapanganib na lugar, ang mga batas ng kalikasan ay nasira, na nagreresulta sa madalas na kaguluhan dito,
at mayroong maraming mga espesyal na banal na hayop na naninirahan dito. Kaya, sa katunayan, walang sekta o anumang bagay dito. Mayroong ilang mga tao na dumating upang manghuli ng mga hayop. Siyempre, iyon lang, kung tutusin, kahit ang Mixed Yuan Secret Realm ay walang mapagkukunan, at kung saan mayroong anumang atraksyon dito. Gayunpaman, hindi ko alam kung bakit, sa panahong ito, maraming tao ang pumupunta at pumunta dito. Nakarating na si Yezuan sa lugar na ito na tinatawag na Devil's Peninsula ng mga lokal sa oras na ito, at mula sa bibig ng mga lokal na tao na nanghuhuli ng mga Divine Beast para mabuhay, nakahanap si Yezuan ng daan patungo sa loob ng Devil's Peninsula. Sa oras na ito, lumakad si Yezuan sa landas na ito. Masasabing sa Devil's Peninsula na ito, talagang napakadelikado. Hindi pa nakakalayo si Yezuan bago siya nakatagpo ng isang banal na hayop na humaharang sa kanyang daraanan. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, italaga ang target, isang first class na Diyos. Ding, ang system prompt, mangyaring tandaan ang host. Ang target na hayop ay tinukoy, bahagyang mutated, mangyaring bigyang pansin ang host. Bahagyang pagkakaiba-iba, ano ang ibig sabihin nito? Bahagyang natigilan si Yezuan, natural, ang kanyang atensyon ay nakatuon na sa Divine Beast, at pinagmasdan niya itong mabuti. Sa ibabaw, ang Divine Beast na ito ay mukhang hindi masyadong espesyal, kahit na ginagamit ni Yezuan ang system para makita ito, wala siyang makikitang espesyal. Dahil hindi ko ito makita, susubukan ko ito sa aking sarili. Thousand Beast Sword Squire, ipinatawag ni Yezuan ang Thousand Beast Sword Attendant, at hayaan ang Thousand Beast Sword Attendant na gawin ang unang hakbang upang subukan ang Divine Beast. Ang Thousand Beast Sword Squire ay napakabilis at direktang sumugod, gayunpaman, bago siya makakilos, nakita niya na ang banal na halimaw ang unang tumama. Umuungol, narinig ko lang ang dagandong ng banal na hayop, at pagkatapos, 12 ng mga tuyong buto ang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Oo, ito ay tuyong buto. Na-synthesize ni Yezuan ang Dry Bone Sword Servant, ngunit na-synthesize din iyon. Ngunit ang Divine Beast sa kanyang harapan ay maaaring maglabas ng isang misteryosong itim na aura mula sa katawan nito, at pagkatapos ay bigyan ng buhay ang mga tuyong butong iyon. Ang itim na chi na ito ay hindi ang demonyong chi na nakatagpo noon ni Yezuan noong na-demonyo niya ang mangingisda. Ito ay isang bagong puwersa. Ano ito? Tanong ni Yezuan sa sistema. Ding, nag-prompt ang system, hindi sapat ang data, at hindi ito ma-detect. Hindi sapat na impormasyon. Sa ganitong paraan, ang bagay na ito ay hindi pa nakatagpo ni Yezuan, ngunit ano ang hiningang ito? Sa oras na ito, ang Thousand Beast Sword Attendant ay nakarating na sa attack position, at nakita ko ang Thousand Beast Sword Attendant na casual na kumilos. 10 upgraded mounts ay lumitaw na, at pagkatapos, sa ilalim ng command ng Thousand Beast Sword Attendants, ang Stone Upgrade Mounts ay sumugod. Ito ay upang subukan ang pagiging epektibo ng labanan ng mga muling nabuhay na tuyong buto. Ang medyo ikinagulat ni Yezuan ay ang mga tuyong buto na ito ay nakasulat, ngunit ang lakas ay hindi maganda, at ang 10 antas ng Diyos na mount ay hindi man lang gumugol ng labis na lakas upang direktang maalis ang lahat ng mga tuyong buto. Tiningnan ni Yezuan ang lahat ng ito nang nakakunot ang noo. Ang Thousand Beast Sword Squire ay patuloy na umaatake. Ngunit hindi ko alam kung bakit, bagamat ngayon ang Thousand Beast Sword Attendant ay sumasakop sa inisyatiba at pinipigilan ang banal na hayop upang lumaban. Ngunit palaging kakaiba ang nararamdaman ni Yezuan sa kanyang puso, at palaging nararamdaman na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng kanilang hitsura. Bigla, nang si Yezuan ay labis na nalilito, may nakita siyang isang bagay na hindi niya kapanipaniwala. Nakita ko na ang mga tuyong buto na nabasag ng mga bundok sa antas ng Diyos ay nagbuga din ng mahinang itim na gas, at pagkatapos ay direkta at patuloy na binura ang kamalayan ng mga bundok na iyon sa antas ng Diyos. Kahit sa likuran, sinubukan niyang kontrolin ang bundok na antas ng Diyos. Bagamat sinasabing ang antas ng Diyos na mga bundok na ito ni Yezuan ay ganap na tapat, sa makatuwid, hindi ito isang bagay na maaaring kontrolin ng itim na chi na ito. Kahit na ito ay isang huling paraan, ang antas ng Diyos na bundok na ito ay mas gugustuhin na mawala ng mag-isa kaysa makontrol ng ganoon. Gayunpaman, nagulat si Yezuan sa isang iglap. Dahil, maaaring nakipag-ugnayan si Yezuan sa mga sikreto dito,
Yezuan, naisip ko ang isang posibilidad, isang napaka-posibleng posibilidad. Ibig sabihin, ang mga divine beast at mga tao dito, marahil, ay kontrolado na lahat, maging ang taong nagpakita kay Yezuan ng daan sa simula. Malamang, lahat ng nilalang dito ay kontrolado ng itim na aura. Bakit ganoon ang naisip ni Yezuan? Dahil lang ba sa itim na aura na iyon na sinusubukang kontrolin ang bundok na antas ng Diyos? Siyempre hindi, nahulaan ito ni Yezuan at may sariling dahilan, dahil naalala ni Yezuan. Ang taong nagpakita sa kanya ng daan ay may napakapurol na ekspresyon, si Yezuan ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito sa oras na iyon, ngunit ngayon pagkatapos makita ang eksenang ito, nalaman niyang ang catamaran ay hindi normal. Kailangang umalis dito. Matapos malaman ni Yezuan ang mga bagay na ito, nabigla siya sa kanyang puso, at diretso siyang umatras patungo sa likuran, gustong umalis dito. Gayunpaman, ngayong gustong umalis ni Yezuan, saan siya basta-basta makakaalis? Nang magsimulang umatras ang figure ni Yezuan, natuklasan na niya na sa likod niya, may 12 ng tao na nakaharang sa kanyang daraanan. Ding, System Prompt, Target Designation, Lowest Realm, Inferior God Monarcha. Ang pinakamababang kaharian ba ay lahat ng mababang antas ng monarko ng Diyos? Ibig sabihin, imposibleng sumugod si Yezuan. Ano ang gagawin? Mabilis na nag-isip si Yezuan sa kanyang puso, talagang hindi niya inaasahan na ang lugar na ito ay kontrolado ng itim na demonyong Chi na iyon. Kabanata 2288, Mystic Lake. Kaya ngayon, imposible para kay Yezuan na makalusot sa blockade ng mga taong nasa likod, tumakas lang siya sa gilid. Masasabing sa pagtakas na ito, mahuhulog si Yezuan sa walang katapusang problema. Alam ito ni Yezuan sa kanyang puso, ngunit ano ang magagawa niya kung malaman niya, kahit alam niya, hindi pa rin ba siya makakatakas? Kung hindi ka tumakas, hintayin mo na lang ang kamatayan. Flower God Sword Squire. Sa isang iglap, tinawag ni Yezuan ang Flower God Sword Attendant at hiniling sa Flower God Sword Attendant na mag-antala ng oras. At si Yezuan mismo ay bumulusok na sa masukal na kagubatan sa tabi niya. Ang kakayahang teleportasyon ng Wings of the Gods ay nangangailangan ng enerhiya upang magamit. Nakakalungkot na noong huling nakipag-away si Yezuan kay Kun Buyo, naubos na niya ang kanyang lakas. Kahit na, ngayon ay may kaunting panghihinayang si Yezuan. Astig ang laban na iyon, ngunit ngayon, sa ganoong sitwasyon, hindi madaling makuha ito. Megatron, anyo ng magic weapon. Sigaw ni Yezuan, umaasa siyang makakagawa si Megatron ng magic weapon na magiging kapaki-pakinabang sa kasalukuyang sitwasyon, tulad ng lumilipad na bangka o iba pa. Nakakalungkot na alam din ni Yezuan na hindi gaanong nagkataon. Oo naman, ang tatlong pagkakataon ni Megatron, at maging ang mahiwagang sandata ng paglipad ay hindi ma-conjured. Damn, this time, nagkamali ako ng kalkula. Nakaramdam ng kaunting inis si Yezuan sa kanyang puso, syempre, kahit gaano siya inis, hindi siya nang ahas na manatili rito. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit nagawa na ni Yezuan na hilingin sa mga taong iyon na ituloy siya para sigurado. Noon lang siya tumigil, pero ngayon, hindi na niya alam kung nasaan siya. Ito ay isang kagubatan, at ang mga sinaunang puno ay hindi man lang maharangan ng sikat ng araw, kaya medyo madilim. Paminsan-minsan, may lalabas na kakaibang nakakalason na insekto, syempre, magiging banta sila kay Yezuan. Hindi ito paraan para makaalis dito, kailangan kong gumawa ng paraan para makaalis dito. Maingat na naglakad si Yezuan, ngunit nakagawa pa lang siya ng ilang hakbang bago biglang naalala ng alarm ng system. Ding, nag-prompt ang system, na-detect nito na may makapangyarihang divine beast sa harap nito, at inirekomenda na baguhin ng host ang ruta nito. Well, may makapangyarihang halimaw sa harapan. Hindi alam ni Yezuan kung bakit naalala ng system na paalalahanan siya ngayon, ngunit dahil sinabi ito ng system, natural na kailangang lumipat ng direksyon si Yezuan. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ng paglalakad, ang parehong prompt ng system ay tumunog muli. Sumunod, binago ni Yezuan ang kanyang direksyon ng maraming beses, at naging ganito ang lahat. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroon ding espesyal na pagsupil dito, at hindi man lang ma-activate ni Yezuan ang function ng pagtatago ng mga pakpak ng mga Diyos.
Parang may misteryosong puwersa na pumipigil sa anumang natatagong kakayahan. Ang pagtakas ni Yezuan ngayon ay lumabas na sa isang espesyal na pugad ng Divine Beast. Bukod dito, lahat sila ay napakalakas na mga hayop. Paano kaya? Kung magagawa mong bigyan ng babala ang sistema, kung gayon, natatakot ako na hindi bababa sa ito ay isang banal na hayop sa itaas ng gitnang Diyos na kaharian, bakit mayroong napakaraming makapangyarihang mga banal na hayop dito? Imposibleng magkamali ang sistema, kaya totoo ang mga gawa-gawang hayop na ito. Ngunit hindi lang maintindihan ni Yeshua na ang gayong liblib na lugar ay maaaring magtipon ng napakaraming makapangyarihang Divine Beast. Ano ito? Wanzone Sword Squire. Ipinatawag ni Yezuan ang maliit na Wanzone Sword Squire, ang taong ito ay may napakalakas na kakayahan sa reconnaissance, at higit pa rito, ito ay napakaliit, at ang kanyang bilis ay napakahusay din. Wanzone Sword Squire, pumunta ka, humanap ka ng paraan para makalabas ako. Utos ni Yezuan kay Wanzone Sword Attendant. Wala siyang lakas ng loob na kumilos ng padalos-dalos ngayon. Sa Divine Beast Nest, hindi isang matalinong pagpili na pukawin ang Divine Beast, kung ito ay hindi isang pabaya, kung gayon si Yezuan ay hindi maghihikayat ng isa o dalawang makapangyarihang Divine Beast. Hindi nang ahas si Yezuan na makipagsapalaran, maingat niyang pinagmamasdan ang paligid, ngunit habang iniisip niya ito, mas nagiging kakaiba ito. Karaniwan, ang pinakamababa sa kanila ay lahat ng medium Divine Monarch Realm Divine Beasts, at ang kanilang Divine Thoughts ay hindi rin masama, kaya imposibleng hindi nila mahanap si Yezuan. Sa normal na kalagayan, kapag nahanap na ng Divine Beast ang kalaban, tiyak na aatake agad ito. Ngunit si Yezuan ay nagmamadaling lumabas ngayon lang, ito ay makatuwiran na kahit na ang mga banal na hayop na iyon ay may kamalayan sa teritoryo, kung gayon ay nilabag na ni Yezuan ang kanilang teritoryo, at dapat ay sinalakay nila si Yezuan. Gayunpaman, bakit hindi nakatanggap ng anumang pag-atake si Yezuan? Ngayon si Yezuan ay napapaligiran ng mga makapangyarihang Divine Beast na ito, at alam ng mga Divine Beast na iyon ang tungkol sa kanyang pag-iral, ngunit hindi sila lumapit. Anong nangyayari? Ang bagay na ito ay tila kakaiba. Saglit itong pinag-isipan ni Yezuan, ngunit nalaman na marahil ang tanging paliwanag ay ang lugar na kinaroroonan niya ngayon. Pagkatapos bumalik ni Tebi mula sa Wanzone Sword Attendant, mas sigurado si Yezuan sa isang bagay. Ang lugar na ito, may mga quirks. System, maaari mo bang ganap na tuklasin ang paligid at makita kung ano ang kakaiba sa paligid dito? Ding, nag-prompt ang system, para i-on ang kakayahan sa pag-scan, kailangan ng 10,000 faith point, kumpirmado ba ang host? Well, system, gaano kalaki ang pananampalataya ko ngayon? Ding, sinenyasan ng system na ang host ay kasalukuyang mayroong 16,300 faith points. 16,000. Noong nakaraan, malinaw na naalala ni Yezuan na naubos na ang halaga ng kanyang pananampalataya. Hindi kaya mabilis na nagbigay ang Limbo City ng isa pang 16,000 faith point. Logically speaking, hindi ganoon kabilis. Biglang naisip ni Yezuan ang Megu Villa. Oo, noong siya ay nasa Megu Villa, nakakuha si Yezuan ng mga faith point, ngunit hindi inakala ni Yezuan na marami siyang makukuha sa oras na iyon, kaya wala siyang pakialam. Pero ngayon parang hindi naman ganon. Tama, sa pagkakataong ito ay tumulong si Yezuan kay Megu Villa bilang sugo ng Divine Domain, masasabing iniligtas lang niya ang Plum Valley Villa, kaya sa mata ng lahat ng nasa Plum Valley Villa, si Yezuan ay natural na kakaiba. Sa makatuwid, pagkaalis ni Yezuan, hindi mabilang ang mga tao na sumamba sa kanya at naniwala sa kanya. Ngayon na mayroon kang pananampalataya, gamitin ito. System, ay scan dito ng may pananampalataya. Sabi ni Yezuan sa sistema. Ding, ginagamit ng host ang kakayahan sa pag-scan. Ding, successful ang scan. Ding, pakitandaan na may nakitang mahiwagang lugar sa unahan, at inirekomenda na suriin ito ng host. Mahiwagang lugar. Gusto ni Yezuan na makita kung ano ang misteryoso. Hindi nag-atubili si Yezuan, at dirdiretsong naglakad pasulong. Ilang sandali pa, ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Yezuan ay isang lawa, isang itim na lawa. Hindi kalakihan ng lawa, makikita mo ang lahat sa isang sulyap, at, sa ibabaw, parang walang espesyal. Gayunpaman, dahil sinasabi ng system na ito ay isang mahiwagang lugar, dapat mayroong isang bagay na espesyal dito.
Umikot si Yezuan sa paligid ng lawa, ngunit wala siyang nakita. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan, ano ang kakaiba dito, na magsasabi sa sistema na ito ay isang misteryosong lugar. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, si Yezuan ay handa ng direktang kumuha ng tubig sa lawa upang tingnan ng malapitan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakahanap na siya ng isang bagay na espesyal. Ang tubig ng lawa na iyon, hindi ito mailigtas ni Yezuan. Oo, ang banal na kapangyarihan na ipinalabas ni Yezuan ay talagang hinigop ng tubig ng lawa sa isang iglap. Kabanata 2289 na sinaunang dugo ng demonyo. Gayunpaman, wala ni isang patak ng lawa na ito ang nasadyap. Paano ito nangyayari? Bahagyang sumimangot si Yezuan, kakaiba ang lawa na ito. Ding, ang sistema ay nagudyok, binabati kita sa host para sa pagtuklas ng sinaunang dugo ng demonyo. Inirerekomenda na ang host ay kolektahin ito kaagad. Sandali lang, sistema, anong uri ng sinaunang dugo ng demonyo ang sinasabi mong tubig sa lawa na ito? Ang puso ni Yezuan ay puno ng pagtataka, kung ang gayong malaking lawa ay talagang dugo ng ilang sinaunang dyablo, kung gayon kung gaano kalaki ang sinaunang dyablo. Ding, sinenyasan ng system na ang sinaunang dugo ng demonyo ay maaaring gamitin para direktang palakasin ang dugo ng host, o para mag-synthesize ng espesyal na dugo. Ang susi ay, paano ito sisingilin? Oo, si Yezuan ay talagang walang maisip na magandang paraan para kolektahin ang dugo ng sinaunang demonyong ito. Dapat mong malaman na ngayon lang din sinubukan ni Yezuan ang magic weapons. Anumang magic weapon na pumasok sa lawa na ito ay mabilis na mawawala ng divine power, at pagkatapos umalis sa lawa, dahan-dahan niyang mababawi ang kanyang banal na kapangyarihan. Sa madaling salita, ang tubig sa lawa na ito ay may epekto ng pagharang ng banal na kapangyarihan. Lunok. Gumawa ng hakbang si Yezuan at muling binago ang paraan. Gagamitin niya ang lugar ng paglunok upang sumipsip ng tubig sa lawa sa lugar ng paglunok. Walang tugon sa simula, ngunit nang maisip ni Yezuan na siya ay nabigo, biglang, isang malakas na puwersa ang dumating. Ito pala ang atraksyon mula sa lawa. Isang puwersa, isang misteryosong puwersa, ang aktwal na nakikipag-ugnayan sa phagocytosis ni Yezuan. Sa oras na ito, kahit na gusto ni Yezuan na bawiin ang lunok, hindi niya ito magawa. Anong nangyayari, sistema? Hindi pa nakakaranas si Yezuan ng ganoong sitwasyon, kaya agad niyang tinanong ang sistema. Ding, ang sistema ay nagudyok na ang mga katangian ng dugo ng mga sinaunang demonyong Diyos ay nagbago. Ding, sinenyasan ng system na walang sapat na data para makita ang partikular na kalidad. Ding, automatikong pinapalakas ng system ang kakayahan sa phagocytosis. Ang isang serye ng mga senadoryas ay naging dahilan upang hindi malaman ni Yezuan kung ang pagkakataong ito ay isang pagpapala o isang sumpa. Mula sa mga senadoryas mula sa system, naunawaan na ni Yezuan na ang tubig sa lawa na ito ay hindi talaga dugo ng mga sinaunang demonyong Diyos, ngunit isang bagay na mas advanced, ngunit ang sistema ay hindi makapagbigay ng sagot sa kung ano ito. Sa lohikal na pagsasalita, ito ay talagang isang magandang bagay para kay Yezuan. Kung tutuusin, ano ang mas advanced kaysa sa dugo ng mga sinaunang demonyo, maaari ba itong maging normal? Gayunpaman, ang saligan ay kayang lupigin ni Yezuan ang bagay na ito. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay ang Yezuan at ang lawa ay nasa isang pagkapatas. Ang dalawang puwersa ng paglunok ay deadlock sa hangin, at ang tubig ng lawa ay talagang gustong lumunin si Yezuan. O sa mas tumpak, ang lumulunok na espasyo ang lumulunok kay Yezuan. Sa oras na ito, patuloy na ginagamit ng system ang mga reserba ni Yezuan upang palakasin ang phagocytic power, ngunit ang tubig sa lawa ay tila kayang palakasin ang phagocytic power. Kahit na gusto ni Yezuan na umalis at sumuko, hindi niya ito magawa, dahil ang malakas na puwersang iyon ay nagawa ng hindi makagalaw si Yezuan. Hindi ito ang paraan para magpatuloy ng ganito. Ang puso ni Yezuan ay labis na nababalisa, at kung ito ay magpapatuloy ng ganito, kung gayon si Yezuan ay maaaring magdusa ng malaking pagkawala. Paano gawin? Dapat may paraan palabas. Sandali, tila ang lawa na ito ay maaaring lumamon ng banal na kapangyarihan. Kung ako ay maglulunsad ng isang pag-atake ngayon,
maglalaan ba siya ng ilan sa kanyang kapangyarihan upang lamunin ang banal na kapangyarihan? Bigla, nagkaroon ng kislap ng liwanag si Yezuan at naisip ang isang posibilidad. Bagamat hindi makagalaw si Yezuan ngayon, ngunit nakakagalaw si Megatron at ang iba pa. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, nag-alinlangan si Yezuan. Libong hayop na swordsman, flower sword attendant, lumabas ka sa akin. Ang dalawang estremador ay lumitaw sa isang iglap, at kasabay ng pagpapakita nila, agad na nag-utos si Yezuan. Lahat ng antas ng Diyos na bundok at mga Diyos ng mga bulaklak, tumalon sa lawa para sa akin. Matapos matanggap ang utos, ang lahat ng mga bundok sa antas ng Diyos at ang Diyos ng mga bulaklak, nang walang kaunting pag-aalinlangan, ay direktang tumalon patungo sa lawa. Paf! Paf! Malinaw na nakikita ni Yezuan na sa sandaling pumasok siya sa tubig, ito man ay isang bundok sa antas ng Diyos o isang Diyos ng mga bulaklak, agad itong natunaw at nilamon. Gayunpaman, hindi nag-alinlangan si Yezuan, at hindi rin siya maaaring mag-alinlangan. Megatron, kontrolin mo ang Excalibur, salakayin mo ako. Muling nag-utos si Yezuan kay Megatron. Sa isang swoosh, ang Divine Sword ay direktang lumipad mula sa gilid ni Yezuan. Pagkatapos mula sa himpapawid, paulit-ulit siyang umaatake. Boom! 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 Gayunpaman, ang tubig sa lawa ay hindi gumawa ng anumang alon. Ang lahat ng Diyos level mounts, ang 100 Blossoms at ang God of Flowers, pati na rin ang mga pag-atake ng Divine Sword, ay hindi man lang makagawa ng alon sa lawa. Nakakakilabot na lawa, hindi, dapat sabihin na siya ay isang nakakatakot na powerhouse. Kung tutuusin, dugo ito ng isang malakas na tao, hindi totoong tubig sa lawa. Anong uri ng powerhouse ito? Ang kanyang dugo, pagkatapos ng mahabang panahon, ay maaari pa ring mapanatili ang ganoong kalakas na kapangyarihan. Sa kabutihang palad, epektibo pa rin ang serye ng mga aksyon ni Yezuan. Sa oras na ito, ang phagocytic power sa lawa ay makabuluhang nabawasan. Nagbigay ito kay Yezuan ng kalamangan. Bilis, sistema, mabilis na lamunin. Saka mabilis na tumakas. Oo, hindi palalampasan ni Yezuan ang magandang pagkakataon. Siyempre, imposibleng ganap na lamunin ang lawa na ito, ngunit kahit na makakuha siya ng kaunti, naniniwala si Yezuan na tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito. Gayunpaman, kahit na isinakripisyo niya ang lahat ng Diyos level mounts at ang 100 Flowers Goddess, sa parehong oras, kontrolado din ni Megatron ang nakakabaliw na pag-atake ng Excalibur, ngunit bumili lamang ito ng kaunting oras para kay Yezuan. Sa napakaikling panahon, ang tubig sa lawa na nilunok ni Yezuan ay wala pang isang balde. Pagkatapos, diretsyong lumabas si Yezuan mula sa paglunok, at pagkatapos ay tumayo sa tabi ng lawa dahil sa gulat. Sa oras na ito, nang makita niyang muli ang lawa, hindi mapigilan ni Yezuan na manginig sa kanyang puso. Buti na lang at nakakuha pa rin siya ng balde sa huli. Bukod dito, hanggat payag si Yezuan, dahan-dahan niyang makukuha ito kapag na-upgrade niya ang kanyang mount at na-refresh ang kanyang 100 Flowers avatar. Alam ni Yezuan na ang mga magagandang bagay ay maaaring matugunan ngunit hindi hahanapin, kaya sa susunod na pagkakataon, hindi naisip ni Yezuan na umalis, ngunit patuloy na nag-iipon ng tubig sa lawa. Si Yezuan ay napakatyaga, at, sa paglipas ng panahon, pagkatapos na makabisado ang mga kasanayan, maaaring kainin ni Yezuan ang 2 balde ng tubig sa lawa ng sabay-sabay. Ang lahat ng mga lawa na ito ay inimbak sa lugar ng paglunok ni Yezuan. Sa orihinal, pinlano lang ni Yezuan na dahil ito ay mabubuting bagay pa rin, pagkatapos ay mag-ipon pa ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, ang kakaibang lugar na ito ay hindi isang bagay na maaaring puntahan ni Yezuan. Gayunpaman, kapag nag-imbak siya sa 100 bar isles, tumunog ang system prompt. Ding, ang sistema ay nag-uudyok na ang host ay maaari na ngayong magpalapot ng tubig sa lawa, kung pipiliin man ng host na palamigan ito. Condensed lake water. Ano ang silbi nito? Ngunit dahil ang sistema ay nagsabi na, kung gayon, marahil ang paghalay na ito ay dapat ding maging kapaki-pakinabang. Okay, condense tayo, sabi ni Yezuan sa sistema. Kasabay nito, kasama ang mga salita ni Yezuan, nakita ko na ang lahat ng tubig ng lawa ay inilabas ng sistema.
Pagkatapos, ang tubig sa lawa ay mabilis na nakondensed sa kalagitnaan ng hangin at patuloy na pinipiga ng kapangyarihan ng system. Kabanata 2270 Half-filled ban. Sa bilis na halos nakikita ng mata, ang lawa ay lumiliit, at ang kulay ay nagsisimula ng dahan-daang magbago. Isang araw, nagpatuloy ang prosesong ito sa buong araw. Ngunit nang ang tubig sa lawa ay tuluyan ng napunan, nagulat si Yezuan. Isa pala itong patak ng purple blood. Oo, napakaraming tubig sa lawa ang ginamit, ngunit isang patak lamang ng lilang dugo ang nakondensed. Siyempre, gayunpaman, ang dugong nakapaloob sa tubig ng lawa ay lubhang nakakatakot. System, ano ito? Ding, sinenyasan ng system na ang kasalukuyang antas ng host ay hindi sapat at hindi matingnan. Ding, ang system prompt, hindi kilalang dugo, hindi kilalang paggamit. Ito ay inirekomenda na ang host ay mag-imbak nito. Matapos gumugol ng napakatagal at gumugol ng labis na enerhiya, nakakuha ka ba ng dugo na hindi mo alam kung para saan ito ginagamit? So, nangongolekta ka pa ba? Nag-alinlangan si Yezuan sa kanyang puso. Ang bagay na ito, kasalukuyang walang ideya si Yezuan kung para saan ito kapakipakinabang, at napakahirap itong kolektahin. Kung patuloy mong kinokolekta ito ba ay isang pag-aaksaya ng oras? Gayunpaman, sigurado si Yezuan sa kanyang puso na ang dugong ito ay tiyak na hindi simple. Ito ay isang mahirap na pagpipilian. Tuldok. Kalimutan mo na, mag-ipon na lang tayo ng 9 na patak, kumuha ka ng 10 patak ng dugong kulay ube na ito sa kabuuan, at pagkatapos ay umalis ka, kahit na malaman mo ang paggamit ng dugong ito sa hinaharap, hindi bababasa, huwag mag-iwan ng anumang pagsisisi para sa iyong sarili. Gumawa ng desisyon si Yezuan. Ang koleksyon na ito ay isang buong taon at kalahati. Kahit na ang mga kasanayan sa koleksyon ni Yezuan ay naging mas mahusay at mas mahusay, ang oras ay naging mas mahusay at mas mahusay. Gayunpaman, tumagal pa rin ng 1 taon at kalahati upang mangolekta ng 10 patak ng purple na dugo. Sa nakalipas na taon at kalahati, marahil dahil nasa tabi ng lawa si Yezuan, hindi siya nakatanggap ng anumang banta mula sa mga banal na hayop. Siyempre, sa taong ito at kalahati, imposible para kay Yezuan na sabihin na may nakuha siyang kahit ano, isulong. Bukod sa 10 patak ng dugong kulay ube, hindi na siya umani ng iba. Oras na para umalis. Pagkatapos ng mahabang pananatili dito, oras na para umalis. Walang silbi ang pagpapatuloy ng pananatili dito. Gayunpaman, kung paano umalis ay isa pang tanong. Mayroong maraming mataas na antas ng mga banal na hayop sa paligid dito. Masasabing kung nanatili si Yezuan sa tabi ng lawa, ito ay magiging ligtas, ngunit kapag siya ay umalis, ang mga banal na hayop na iyon ay agad na aatake sa kanya. Gayunpaman, kahit ganoon, hindi masasabi ni Yezuan na nanatili siya rito magpakailanman. Wonzon Sword Attendant, pumunta at tuklasin ito para makita ko kung saang direksyon ang halimaw ang pinakamahina. Inutusan ni Yezuan na dumating si Wonzon Sword Attendant. Matapos magsaliksik si Wonzon Sword Attendant, sa wakas ay natagpuan niya ang pinakamahina na mythical beast. Pagkatapos, walang suspense, makakalusot lang si Yezuan mula sa direksyon ng divine beast na ito. Gumalaw ang figure ni Yezuan at dumiretso sa unahan. Hindi nagtagal, napunta siya sa tinatawag na pinakamahinang divine beast na nakita ng Wonzon Sword Attendant. Ding, ang system ay nag-uudyok, tukuyin ang target, ang pang-4 na baitang Middle God Monarch Realm. Ika-5 baitang middle class na Diyos. May tama ba dito? Si Yezuan ay walang katiting na katiyakan ngayon. Dapat mong malaman na siya ay isang first-grade high-level True God Realm lamang. Ito ay 2 malaking kaharian na naiiba sa 5 ranggo na middle level na Divine Sovereign Realm. Masyadong malaki ang puwang na ito. Gayunpaman, may pagpipilian ba si Yezuan? Dahil walang pagpipilian, kung gayon ang tanging pagpipilian ay ang lumaban hanggang kamatayan. Kung hindi ito matalo, dapat umatras si Yezuan sa lawa at maghintay para sa pagbawi ng enerhiya ng mga pakpak ng mga Diyos. Kung tutuusin, wala nang ibang paraan ngayon. System, anong mythical beast ito? Sa oras na ito, tiningnan ni Yezuan ang divine beast mula sa malayo, puno ng pagdududa sa kanyang puso. Ang divine beast na ito ay isang uri na hindi pa niya nakita,
at nararamdaman ni Yezuan na ang lalaki ay nakatingin din sa kanya, ngunit ang The Divine Beast ay walang anumang karagdagang aksyon, at hindi alam kung ano ang gagawin. Nakita ko na ang Divine Beast sa harap ni Yezuan ay halos kamukha ng isang leon, ngunit mayroon itong 3 buntot at isang sungay sa noo. Ang pinaka-espesyal na bagay ay ang kanyang 2 butas ng ilong. Ang isang butas ng ilong ay patuloy na nagbubuga ng apoy, ngunit ang isa pang butas ng ilong ay nagbuga ng hamog na nagyelo. Ang apoy at hamog na nagyelo ay magkakasamang nabubuhay sa katawan ng isang banal na hayop, na medyo bihira. Ding, sinenyasan ng system, tukuyin ang target, Firefrost Lion. Si Ding, Firefrost Lion, ay may mga espesyal na kakayahan, kontrol sa apoy, kontrol sa hamog na nagyelo, at kayang kontrolin ang mga pag-atake ng apoy at hamog na nagyelo. Ding, Firefrost Lion, na may mga espesyal na kasanayan, Frostfire Domain. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Field. Sa pagkakataong ito, nakilala na ba niya sa wakas ang isang Divine Beast na may totoong domain? Upang talunin ang napakalakas na pag-iral, hindi maaaring padalos-dalos si Yezuan, kaya kailangan niyang maging ganap na handa. Sinasamantala ang oras na hindi siya pinapansin ng Firefrost Lion, nagsimulang mag-set up si Yezuan ng mga paghihigpit, at kasabay nito, kailangan niyang pinuhin ang maraming rune. Sa pagkolekta ng purple na dugo, si Yezuan ay karaniwang hindi kumonsumo ng masyadong maraming mapagkukunan, kaya ngayon ay maaari pa rin niyang ayusin ang ilang mga paghihigpit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang inihahanda ni Yezuan na pinuhin ay isang espesyal na paghihigpit. Kasama ang espesyal na pagbabawal sa pag-atake ng rune, masasabing hindi panip-ino ni Yezuan ang gayong pagbabawal noon pa man, ngunit ngayon, upang harapin ang Firefrost Lion na ito, kailangan niyang gawin ito. Ito ay tumatagal ng maraming oras upang pinuhin ang gayong espesyal na paghihigpit. Alam ni Yezuan sa kanyang puso na kung aatakihin ng Firefrost Lion si Yezuan bago natapos ni Yezuan ang paghihigpit at pagpino, kung gayon natatakot ako na si Yezuan ay walang pagkakataon na matagumpay na pinuhin ang paghihigpit. Gayunpaman, kung umatras si Yezuan at maglagay ng pagbabawal, ang saklaw ng pag-atake ng pagbabawal ay hindi masyadong malawak, kaya maaari lamang siyang pumili dito. Ang mga galaw ni Yezuan ay napakabilis, ngunit hindi madaling pinuhin ang paghihigpit na ito. Sa kabutihang palad, hindi alam ng Firefrost Lion ang dahilan, kaya hindi siya umalis sa posisyon kung saan siya nakatayo, at hindi siya nagkusa na atakihin si Yezuan, ngunit binigyan ng maraming oras si Yezuan. Ding, nag-prompt ang system, binabati kita sa host, matagumpay mong napino ang ipinagbabawal na magic rune. Tiningnan ni Yezuan ang kanyang obra maestra at nasisiyahan pa rin siya. Ang Phantom Talisman na ito ay ipinagbabawal, at ito ay gumagamit ng 99 na walang 9 na liblib na anteng-anteng, at 99 na multo anteng-anteng ay pino. Kapag na-activate na, magbubunga ito ng tuloy-tuloy na pag-atake. Bukod dito, ang core ng Phantom Rune Ban na ito ay hindi isang rune, ngunit isang ban. Kapag na-activate, ang pagbabawal na ito ay maaaring bumuo ng isang natatanging pagbabawal na kalahating domain. Bagamat kalahating domain lamang ito, hindi madali ang kapangyarihan nito. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Yezuan ang espesyal na pagbabawal ng Fusion Rune at Forbidden Fusion. Kung gaano kalakas, kung gayon, tanging ang aktwal na labanan ang makakaalam. Okay, then, mag-away tayo. Alam ni Yezuan na ang kalaban sa pagkakataong ito ay isang hindi pa nagagawang hamon para sa kanya. Hindi siya natatakot, ngunit kailangan din niyang maging maingat. Libong hayop na swordsman. Ipinadala ni Yezuan ang 1,000 Beast Sword Attendant, at ang 1,000 Beast Sword Attendant ay may isang layunin lamang, iyon ay upang akitin ang Firefrost Lion.